Lumipas ang ilang linggo matapos ang gabing iyon. Unti-unting naging normal muli ang takbo ng buhay ni Boy. Tuwing umaga ay maaga siyang bumabangon, naghahanda para sa trabaho at sinusubukang ngumiti sa harap ng salamin kahit alam niyang may bahagi pa rin ng kanyang puso ang hindi pa ganap na naghihilom. Sa opisina, hindi na siya gaanong lumalapit kay Lea. Hindi dahil galit siya rito, kundi dahil alam niyang kailangan niyang bigyan ng pagkakataon ang sarili niya na makalaya sa damdaming matagal na niyang kinikimkim. Nanatili siyang magalang at mabait, ngunit hindi siya ang unang nag-aalok ng tulong o naghahanap ng dahilan upang makausap nito. Napansin niyo ni Lea. "Boy," tawag nito isang hapon habang nag-aayos sila ng mga dokumento. "Okay ka lang ba? Parang ang tahimik mo na nitong mga nakaraan." Napangiti siya. "Okay lang. Marami lang talagang iniisip." Tumango si Lea at hindi na ito nagtanong pa. Marahil ay naniwala ito sa simpleng paliwanag o marahil ay hindi rin nito gustong manghimasok sa personal niyang buhay. Ngunit ang totoo, bawat salitang binibitawan niya ay may kasamang sakit. Hindi pwedeng magkunwaring wala kang nararamdaman para sa taong naging dahilan ng bawat panaginip mo. Makalipas ang ilang buwan, inanunsyo ng kumpanya na magkakaroon ng team building sa isang resort sa Batangas. Halos lahat ay excited kabilang na si Lea. Sa unang araw ng outing, nagkaroon ng bonfire sa tabing dagat. Isa-isang nagbahagi ang bawat empleyado ng kanilang mga pangarap at mga bagay na ipinagpapasalamat nila sa buhay. Nang dumating ang pagkakataon ni Boy, ilang segundo siyang nanahimik. "Nagpapasalamat ako," aniya habang nakatingin sa apoy. "Dahil natutunan kong tanggapin na hindi lahat ng gusto natin ay para sa atin." Napatingin sa kanya ang mga kasamahan. May mga taong darating sa buhay natin para turuan tayo magmahal. Pero hindi ibig sabihin nun ay sila rin ang makakasama natin habang buhay. Tahimik ang lahat. Hindi nila alam ang tunay na kahulugan ng kanyang sinabi. Ngunit sa kabilang dulo ng bonfire, napansin niyang tila malalim ang tingin ni Lea sa kanya. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa tabing dagat ng mag-isa, narinig niyang may tumawag sa kanyang pangalan. "Boy!" Si Lea yun. Lumapit ito at ngumiti. "Pwede ba kitang makausap?" "Sige," sagot ni Boy. Naglakad silang magkatabi habang sinasalubong ng mga alon ang kanilang mga paa. "May gusto sana akong itanong," sabi ni Lea. "Ano yun? Totoo bang dati mo akong gusto?" Parang huminto ang oras. Hindi niya inaasahang darating ang tanong na yun. Napabuntong hininga siya bago sumagot. "Oo." Tahimik si Lea. "Matagal na. Bakit hindi mo sinabi?" Ngumiti siya ng mapait habang tinanong siya ni Lea. At ang sagot naman niya ay, "Dahil masaya ka na. At ayokong maging dahilan para maging komplikado ang buhay mo." Napayuko si Lea at sabay sabing, "Pasensya ka na." Umiling lang si Boy. At sabay sabing, "Wala kang dapat ipag-sorry. Hindi mo naman kasalanan na hindi mo ako mahal at hindi mo ako gusto." Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Lea. Sabay sabi niya, "Hindi ko alam. Kung alam ko lang." Mahinang ngumiti si Boy at sinagot niya, "Kahit alam mo,
hindi naman magbabago ang nararamdaman mo. At ayos lang yun. Minsan, ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagkuha, kundi sa pagpapalaya. Ilang sandali silang nanahimik habang pinagmamasdan ng dagat. Sa pagkakataong yun, pakiramdam ni Boy ay tuluyan ng gumaan ang kanyang dibdib. Wala na siyang kailangang itago. Wala na siyang kailangang ipagkunwari at nakalaya na rin siya sa wakas. Pagtapos ng outing, mas naging maayos ang samahan nila ni Leia. Hindi na bilang isang lalaking lihim na umiibig, kundi bilang isang tunay na kaibigan. Pagkalipas ng isang taon, nagkaroon ng bagong empleyado sa kanilang departamento. Ang pangalan nito ay Maya. Tahimik ito, mahilig magbasa ng libro at laging may dalang kape tuwing umaga. Noong una ay hindi sila gaanong nag-uusap. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, napansin ni Boy na madali pala silang magkaintindihan. Pareho silang mahilig sa musika. Pareho silang mahilig maglakbay. Pareho rin silang naniniwalang ang pinakamagandang relasyon ay nagsisimula sa pagkakaibigan. Unti-unti, muli siyang natutong umiti. Hindi dahil sinusubukan niyang kalimutan si Leia, kundi dahil natutunan niyang buksan muli ang kanyang puso. Isang gabi, habang naglalakad silang dalawa ni Maya matapos ang overtime sa opisina, napatingala siya sa kalangitan. Napakaraming bituin. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya habang hinihiling na sana ay maging totoo ang kanyang panaginip. Napangiti siya. Anong nakakatawa? Tanong ni Maya. Wala. Naalala ko lang na dati gusto kong matulog ng matulog para mapanaginipan ang isang tao. Ang sabi naman ni Boy. Tapos, sunod na tanong ni Maya. Ngayon, hindi na. Sagot ni Boy. At nagtanong muli si Leia. At sinugot siya nito. Mas gusto ko nang mabuhay sa realidad. Ngumiti si Maya at sinabing mabuti naman. Mas maganda pa rin ang totoong buhay. Tumango si Boy at sabay-sabing tama ka. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, naniwala siyang may isang bagong kwentong naghihintay para sa kanya. Makalipas ang ilang taon, inimbitahan siya ni Leia sa kasal nito. Kasama rin niyang dumalo si Maya. Habang pinagmamasdan niyang naglalakad si Leia papunta sa altar, wala na siyang naramdamang kirot. Sa halip, taos-puso siyang ngumiti. Masaya siya para rito at masaya rin siya para sa sarili. Naalala niya ang lalaking dati ayaw gumising dahil natatakot mawala ang kanyang panaginip. Ngunit ngayon, hindi na siya natatakot sa umaga dahil alam niyang ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga panaginip lamang. Matatagpuan ito sa pagtanggap, pagpapatawad, at sa lakas ng loob na magsimulang muli. Habang pauwi sila ni Maya, ng gabing yun, marahan itong hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ka ba nagsisisi? Tanong ni Maya. Sa alin? Sagot naman ni Boy. At sabay sabi ni Maya, na hindi kayo nagkatuluyan. Ngumiti lang si Boy habang nakatingin sa maliwanag na buwan. Sabay sabing, hindi. Kasi kung natupad ang panaginip ko noon, baka hindi ko na nakita ang taong para talaga sa akin. Mas hinigpitan ni Maya ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni Boy. At sa pagkakataong yun, naunawaan niyang may mga panaginip na sadyang hindi binibigay ng tadhana. Hindi upang saktan tayo, kundi upang ihanda tayo sa mas magandang realidad.
Minsan, pinakamagandang pag-ibig ay dumarating lamang kapag natutunan nating bitawan ang mga pangarap na hindi kailanman na magiging para sa atin. At kapag dumating ang tamang tao, mapapangiti ka na lamang sa bawat umagang dati mong kinatatakutan dahil ang bawat paggising ay hindi na katapusan ng isang panaginip. Ito na ang simula ng bagong buhay na matagal nang naghihintay sa iyo.